Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Patuloy po tayo sa pakikinig sa programang nagtatalakay ng weekly Torah portions na regular na binabasa ng mga Jews, Messianic at ibang mga Christians. At ganun din ng mga mananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas at ating Panginoong Yeshua. Ayon po sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig. Ang Panginoon ay patuloy na inanyayahan tayong lumapit sa Kanya sa araw ng Sabat. At hindi lang ito utos, kundi ito ay paanyaya para sa lahat na makapagpahinga tayo, makinig at mag-aral ng Kanyang Torah. At kaya't samahan niyo po kami muli sa loob ng isang oras sa ating programang Ilaw ng Mesiyas na kung saan tatalakayin sa atin ni Brother Richard ang ating weekly Torah portion na nakasentro sa aklat ng Deuteronomy chapter 7 verse 12 hanggang chapter 11 ng verse 25 at ito ay may pamagat na Ekev na ibig po sabihin nito ay ayon po sa ating nabasa o napag-aralan, heal. Ibig sabihin magpahinuhod. Okay? Ibig pala sabihin ng Ekev ay magpahinuhod. So alamin natin kung ano yung mga nakapalaman sa Torah portions ngayon na actually ay parang ibinalik uli ni Moses ang lahat ng mga utos ng Panginoon sa Israelites upang ipaalala at palakasin sila sa kanilang hindi lang pananampalataya kundi sa kanilang pagsunod upang maihanda nila ang kanilang sarili sa pagpasok sa Promised Land. At ako po, bago ang lahat, ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Paruelo with Brother Richard Season. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Yes, Shabbat Shalom. At bago tayo magpatuloy, halingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong muli na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, ang inyong Parsha Ekeb, na kung saan ay i-discuss namin ang Deuteronomy chapter 7 verse 12 hanggang chapter 11 verse 25. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manahan sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan at na ito ay magbunga ng mga magagandang bagay na ilulugod ninyo, Panginoon, sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang may karapatan na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. At pag-uusapan nga natin dito ang Ekab, ano? So ito'y pangalawang salita na kakaiba Mm. sa Parsha, no? Sa Deuteronomy 7:12, Bamidbar sa Hebrew, no? Hanggang chapter 11 verse 25. So ito'y pang 46th weekly Torah portion. Malapit na, no? Malapit na tayo. At ito ay naglalaman ng maraming mga bagay. Ano? Dito nga binanggit ni Moses yung mga nangyari, lalo yung mga major rebellion, ano, mula sa Golden Calf Mm. Incident, yung rebellion ni Korah, yung 10 spies na mga ano na inano nila, diniscourage nila yung mga tao, yung mga gano'n, ano? Um, Pati yung ano yung nangyari sa uh, Kivrot Hataaba, no? Yung Graves of Last, no? Ito yung maraming Mm. patay, 24,000 men dahil nga nakitalik sila. Well, una muna nakiparty-party sila sa mga Moabites sa mga Midianites women na kung saan ay sumamba sila sa Mm. technically hindi naman sila sumamba pero nakikain sila. Nakiparty. Yun. Tapos Hinanda yung Baal eh. na-involve sila sa kanilang sexual Uh, practice yeah, worship. well, Kasi may usually ang worship nila ay may kasamang yan, fornication.
Yan, no. Ito mga kapatid, mga kaibigan, no, isa sa mga practices ng paganism nung araw ay kung saan ang isang babae ay may panahon na hinahandog niya ang sarili niya sa mga Diyos nila, mga Diyos-Diyosa nila. Mhm. May asawa man siya o wala. Actually, more on yung may mga asawa. Kasi yung mga dalaga, hindi pa eh. Mag-aasawa muna sila. Unless na i-offer sila as yung tinatawag na ano, yung ano pa parang dedicated, no? Pero ang Mhm. tawag diyan is temple prostitute. So ang nangyayari noon, yung mga lalaki, pagsamba nila sa kanilang Diyos-Diyosan, magbabayad sila ng sexual services doon sa babae. Tapos yung bayad din mapupunta sa templo. So ganun yun, ano? So ganun na ang nangyari. Pero um, may mga may mga maraming nangyari rito kay 24,000 men ano namatay ano. Mhm. So dito binanggit ni Moses lahat ng mga nangyari sa all throughout ng kanilang travel ano. So dito no makikita natin sa Deuteronomy chapter 7 verse 12 to 26 ano na sabi ni Moses, kapag tayo daw ay nakinig sa mga utos ng Panginoon at ginawa natin ito, no? Ang Panginoon naman ay ikikip din niya o susundin niya yung mga pangako niya. Ito, madalas kasi, ang akala natin, ang mga pangako ng Panginoon libre. Yung basta, eh, ano yan eh, free yan eh, because God is love. Lahat ng ano, basta ako yung nagtitiwala sa Kanya, um, gumawa man ako mabuti o hindi, pag ako'y nag-pray, ibibigay niya yun. No? Mhm. Ah, so, walang condition. So, madalit salita ang blessing. No? Pero yan ay contrary sa Bible. Lahat yan from Torah hanggang hanggang sa ano yan, hanggang sa Revelation. So, lagi yan, maski nga sa John nakalagay doon eh. Yung blessing, laging may, kasi ang Book of John, kaya nabanggit ko, kasi technically yan ang pinakahuling libro na naisulat, Sister Deb. Mhm. Mhm. Kaya lang ang arrangement kasi, inuna yung Matthew, Mark, Luke, John, kaya parang pang-apat siya, no? Pero actually, nauna pa ang Book of Revelation sa Book of John. Huling-huli na talaga yung Book of John. Nahuli pa yan sa mga ano, yung mga epistles, no? Yung first, second, and third Si epistle. Si John bang huling namatay Siya yung huling namatay na apostle. from the all the Sa apostles? 12 apostles, siya yung pinakahuli. Kaya Kaya nakapagsulat pa siya. nakapagsulat pa siya. Siya yung huling sumulat ng gospel. Kaya doon, kung arrangement lang ang pinag-usapan, huli yung Book of John. Kaya, kumbaga, Mm. hanggang sa Book of John, pinapakita doon laging may if eh. If you love me, keep my commandments. Ganun. O Mm. yung blessing, attributed lang kapag may ginawa natin yung certain commandments, no? Um, pero sasabihin nila, bakit naman may mga, di ba, ang Panginoon nagbibigay ng ulan at araw sa mapamasama, mapamabuti. Iba naman yon. General blessing ng sustenance yun eh. Otherwise, patay lahat Oo. agad eh. Di ba? Iba, Oo. iba yung blessing na yon, iba pa yung blessing ng mga sumusunod. Mm. For example, ang blessing ng you honor your father and mother, you live long in the land. Yan yung tinatawag na first commandment with a blessing, sabi ni Apostol Paul. Mm. With a promise. With a promise pala. A promise of long life. So, hindi lahat mabubuhay ng long life. Mm. Kundi yung mga tao lang na they honor their father and their mother. Ngayon, ang honoring is not just about respecting. Definitely, it's part of it. Kumbaga, component yun. Hindi mo pwedeng binabastos mo yung magulang mo, pero at the same Mm. time, ino-honor mo, you can't do that. No? So, kumbaga, um, hindi pwedeng, ano um, you can respect your parents without honoring them,
but you cannot honor them without respecting them. So may ano yan eh. Yes. Ano yan. Pero so ang honoring is beyond respecting kasi yan yung nagbibigay ka ng honor talaga, like you do your best. Pero ang ultimate Mm. is you keep God's commandments. When God honors a person, pati magulang niya na-honor din, no? So Mm. and ultimately, sabi nga sa Bible, our heavenly Father is God is our Father. Um, So kapag meron natin, meron pa isa, Brad, yung binanggit mo na when God honors a person, when a child honors the parents, he honors God yeah. also. Makikita natin ito sa kay Job, ano? Pinagmamalaki ng Panginoon si Job eh. So, Sabi niya, have you seen my faithful servant Job? Ganon, no? Have you considered him? mm, Ganon. Na-honor ang Panginoon kasi siya yung father natin, no? So we live long in mm, that by keeping His commandments. So yan yun. Conditional yan. Lahat ng bagay is conditional. Pero may general, ano yan, may general parang parang general blessing for sustenance lang. For example, parang may mm, mga anak ka na sutil, no? Hindi mo naman sa hindi mo na sila pakakainin. Na hindi naman sa palalayasin mo sila, di ba? Pero yung anak na ano na obedient, may mga extra blessing, kaya may paborito. May mga paborito talaga. Wala tayong magagawa diyan. Pag sinabi ng iba, dinideny nila, hindi, ang Panginoon, pantay-pantay tingin niya. Hindi pantay-pantay tingin ng Panginoon. Kaya nga lagi niyang hinihiwalay si Abraham, Isaac, and Jacob eh. Kasi ibang level talaga yung tatlong yun eh. Oo. mm, Kontuwa siya ron. Pinagmamalaki niya, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi siya God ni Iso, hindi siya God ni Ismael, wow. hindi siya God ng mga iba. Pero si Abraham, Isaac, pinagmamalaki niya. Patay ng matagal yung mga tao. Hanggang ngayon, Oo. Ibig pinagmamalaki pa rin sabihin, niya. na-honor nila ang Panginoon dahil sa Yeah. kanilang pagsunod. Yan, no. So yun ang ano ron. Kaya pag sinabing yung ano na yun, yung honor na yun, talagang dala-dala ng Panginoon yun. Kaya Mm. hindi niya nakakalimutan. Hindi, talagang, kumbaga, ibang level. So, yes, may favoritism ang Panginoon based sa level ng pagsunod. Oh, Yes. Because unfortunately. of your Oo. obedience and how you honor God. Yeah. Well, sinabi na rin naman niya yun eh. Sinabi niya sa Matthew So, chapter 5 verse 19. Sabi niya, mm, whoever obeys my commandments and teaches others will be called great in the kingdom. Ganon mm, talaga. Hindi pagmamalaki ng Panginoon. hindi po pantay-pantay. May great, may small. Merong outside the kulambo, may outside the kingdom, no? Mm. Kasi kung pare-parehas, level lang. Sumunod ka ng sobra at hindi ka sumunod, level lang kayo. And Mm. is there justice in that kind of thing, di ba? Wala, di ba? So, iba 'yon, ano? Ngayon, sasabihin naman ng iba, bakit yung parable ng workers? Nagtrabaho yung iba ng mula umaga pa, tapos yung Mm. isa nagtrabaho ng huli. Kasi doon lang naman sila na-hire nung huli, di ba? Hindi naman sila Mm. nagtanggi eh. Wala lang talaga nag-hire sa kanila. And then they hired and then God is gracious. Binigyan sila ng So, pare-pareho. ang Uh, ano pala noon, ang pinaka ibig sabihin pala noon, yung wage nila ay parang yung pagpasok sa kingdom ng Pagpasok sa Panginoon. kingdom. Pero may So, greater ano pa eh. yeah, Oo, kaya the greater ano pa yeah, kingdom. katulad nun, binigyan yung isa ng 5 talents. Tapos yung isa 2 talents, 1 talent yung isa. Di ba? Based sa ability. Pareho sila nag-produce na double. Anong sabi niya? Enter into your master's kingdom and you will reign 10 cities. O, yung isa, 4 cities. O, di Mm. ba? So hindi sila parehas. Kasi yung isa perform more. That's how it Mm. works. Kahit saan yan, no? Yung iba kasi ayaw lang sumunod, kaya gusto niya pare-parehas. Kahit hindi ako sumunod, ikaw sunod ka ng sunod, parehas lang tayo. So bakit pa ako susunod ng susunod? Pareho lang naman tayo, di ba? That's the problem kasi mali po ang teaching, no? Ang Bible is very clear na the more you obey, the more you
you get recognized by the Lord, no? Hindi kasi So, hindi by works eh, hindi by works. so ibig sabihin yung mas Ano, matagal nang nag-o-obey, yeah, parang oh, nagreklamo, bakit pareho lang yung ano, yung oh. kapapasok lang niya, pareho lang ang sweldo namin. Yun naman yun. Kasi ang kanya, it all boils down din sa kung anong ibibigay sa'yo ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin, hindi pa rin siya natuto. Kasi all Oh, sa throughout, katagalan. Okay, sa dapat, katagalan dapat po alam mo ng na na maging kontento ka sa. proseso. Oh. Mm. Kaya nga sabi ng Panginoon, after a servant performed his task, at the end of the day, sasabihin niya, I am not worthy for anything because I only did what I was told. Ang Panginoon na mismo nagsasabi how we should react. Hindi yung parang, oh, nag-expect ako ng maraming crowns of, of life kasi 10 million yung na, ano, na witnessan ko. Mm-mm. 10 million, ilan ba ang naging fruit doon, di ba? So, hindi ganun yan. Katulad nga sinasabi ko lagi, si Elijah, isa lang. Si Elisha nga parang wala pa. Di ba? So hindi Mm. paramihan yan. Based dun sa kung ano yung inuutos sa'yo ng Panginoon and are you doing it right? Right? So, Tapos ang ano pa doon, usually, marami ngang nakinig, marami rin ang sabi nila na nag-accept, but then ilan doon talaga yung natuto na sumunod. pero ganito, yeah, exactly. Pero ganito yan, hindi po yan sa statistics ng gano'n, ano? Kundi, at the end of the day, did you keep the commandments of the Lord? Kasi sabi niya, whoever, sa Matthew 5:19, whoever doeth these commandments and teaches others. So, dapat ikaw mismo gumagawa. So, Mm. ang great in the kingdom is not about converting people into your religion or into your sect or into your congregation or into your group, Mm. kundi actually telling people or actually doing God's commandments and teaching others to do the same. Yun doon tayo magiging great, di ba? On the contrary, kapag violate natin ang commandments, tapos tinuro natin sa iba, we will be called least in the kingdom. Mm. So yun ang nakakatakot doon. Kaya dapat ang mga tao nakafocus sa keeping God's commandments rather than witnessing, magwi-witnessing para makakuha ng maraming miyembro papunta sa kanilang Mm. simbahan. Kasi hindi naman po paramihan. Actually, konti nga lang talaga eh. Yan, yan, Oo. yan ang ano dyan eh. So, At saka, isa pa sa nakikita ko na sa ganung gawain, dahil galing din ako doon, parang suntok sa buwan, yeah. nag, iniisip mo na naglilingkod ka sa Panginoon, pero hindi pala ganun ang kaparaanan ng Panginoon para makapaglingkod, kundi unang-una sa Kanya yung obedience pa rin. To How be, can you teach obedience kung sa buhay mo hindi mo na pa-follow yung instructions ng Panginoon? At yun din yung talagang dapat na itinuturo natin. yeah. Ang Tsaka sabi mga, ng Panginoong Yeshua sa Matthew 28:20, yeah, nakalagay doon, teach them to obey. yeah. Palagi nila Everything nakakaligtas, that, ginagamit everything nila that I yung, have told yung you, verse na yon, but nawala yung teach them to obey. What everything will that you I obey? commanded you. Kasama na ang Torah yan Everything eh. that I have done. Kasama ang Torah. Actually, ang Torah ang number one kasi si Yeshua ang nagbigay ng Torah. Oh, sa kanya galing. James 4:12 eh. There's only one lawgiver and judge. Iisa lang yun eh. Tapos sabi ni Yeshua, the Father judges no one, he gave all judgment to the Son. So that all will honor the Son as they honor the Father. So, iisa lang ang lawgiver, si Yeshua. Kaya sabi ni Yeshua, teach them to obey everything that I have commanded you. Yun kaya si Moses, yun ang ito, mamamatay na si Moses dito. Sinasabi niya eh, tinuturuan niya eh. Actually dito, Sister Deb, sa passage dito, no, Hmm. I think sa chapter 11, if I'm not mistaken, na sabi niya, um, ituro mo, inulit niya yung ano eh, inulit niya yung Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 9, ano, yung bihabta, pero portion ng, and you should teach your children when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. Shema. So, yun ang ano eh, yun ang inuutos niya
unahin yung pamilya. Ito ang problema ng maraming mga missionary, no? They go many places, pero ang sarili nilang pamilya is lost. Marami. Totoo yan. Yun ang ano, dapat ang primary ministry natin is our family. Yun yung Mm. kailangan madala natin sila sa Panginoon, mga anak natin, kahit adult na sila. Dapat padala natin sa Panginoon. So, huwag tayong lalayo sa... Pero kasi ganito rin yan eh. Ito, magbibigay ako sa iyo ng isang example, Sister Deb. At hindi ko papangalanan kasi nakikinig sa atin yan. Ano? Itong kapatiran na to has been very faithful sa Panginoon. Ano? Yes. And ang way niya na magturo is by showing that ginagawa niya ito. Hindi ko na ano kung lalaki o babae kasi para hindi ma-identify. Pero Mm. ang way ng pagturo niya is ang pagsunod niya mismo. Dati kinukontra pa siya ng mga kapamilya niya eh. Kinukontra pa siya. Tapos nakikita talagang tapat siya eh. At walang masamang tinapay talaga makita. So paano mo tatalunin yung ganun? Di ba? Eventually, naisama niya, biglang nag-open up ang Torah sa pamilya niya. Ngayon, masaya siya Mm. dahil yung mga anak niya ay nakikinig na rin sa atin, Sister Deb. So, Wow. Thank you, it's Lord. teaching is about example, it's about Mm. consistency, it's about yung legitimacy. Yung tinuturo mo ba ginagawa mo? Saka yung reality. Yung reality, practical ba ito? What if, Naalala ko, Brad, di ba? ibig sabihin, nangyari sa kanya yung sinabi ni Pablo doon sa sundalo na Believe in the believe Lord in the Yeshua, Lord Jesus Christ, uh, Yeshua, and you will be and saved, you and you your and your household. household. The Yan. moment one family member tutunay na naniwala, yung paniniwala na yun ay actually kasama sa pagtanggap sa mga inutos ng Panginoon. Hindi Yan. lang pagtanggap sa kanyang pangalan, hindi Uh, lang pagtanggap sa kanya sa puso mo, kundi lahat ng sinabi niya at kinuman, tatanggapin mo yon. So, uh, doon nagsimula ang kaligtasan ng pamilya. Yan, no. So, saka consistency, kahit anong mangyari, kahit na talagang hindi ka titinag dun sa ano mo eh. Ito Yun na na, yun, oo. ngayon, nakikita, wala namang ginagawang masama at actually, parang mas mabuti pa nga. And now, unti-unti, Oo, nag-improve. nakikita nila yung ano, parang bakit mapayapa ka, bakit ganyan, ano. Ah, Oo. yun ang ano ron eh, yun ang simula doon. And then, eventually, uobserbahan ka. Tapos, Hmm. medyo kukontrahin ka. Pero pag nakita na talagang mukhang okay naman, eh di saan pa pupunta, di ba? So, yun ang ano ron, yun ang important. Kaya paulit-ulit dito sa passage na to, actually the whole Bamidbar, or the whole um, uh, Economy. ay paulit-ulit na keep the commandments, obey the commandments, do the commandments, don't, yung paulit-ulit na kumbaga talagang binabaon sa memory mo eh. Yung yung parang talagang ini-etch ang ano eh, yung pag-obey ng commandments. Pero paano mo i-obey kung hindi mo alam kung anong i-obey mo? Yan ang problema Hmm. ng ano eh, ng iba. Ini-emphasize ang keeping God's commandments pero hindi naman nila alam kung anong commandment, kung ano-ano na lang ang binabagay. Ayaw nila pag-aralan. Actually, sinasabi rin nila yan eh. Oh, you have to keep God's commandments. Ano bang God's commandments? O ito, magsimba ka, magganito ka. Wala naman sa God's commandments yun. Di ba? Wala sa commandment yung Well, not, pagsisimba. not directly, pero kasi sabi doon, do not Pero neglect. yung ano, yung Yung, meron yung kaya lang, makihalubilo ka sa mga kapwa pabor, believers. pabor sa kanila. Pero ang sabi actually, ang, yung kasi ginagamit nila yung Hebrews 10:25 na do not neglect the assemblies of many as others are doing, no? In the habit of doing. So, uh, Hebrews 10:25 yan. Pero actually, ang context niyan, sabi ng Panginoon, you have to have a solemn assembly on my days. Hmm. Binanggit niya yung sa Leviticus 23, ando doon yung mga araw. Number one niya ang Sabbath. Sinabi niya sa Leviticus 23 ang Sabbath. Tapos yung Passover,
ang unleavened bread, first fruit, ang Pentecost, ang yung Feast of Trumpet, yung Yom Teruah, tapos Yom Kippur, tapos Feast of Tabernacle. Doon ka Mm. magko-congregate. Ngayon, ang sinasabi ni Paul, huwag nating gayahin yung mga taong nasasanay na hindi na nagko-congregate on the solemn days. Ngayon, ito ginamit naman nila ito dahil wala na ngang mga solemn days sa Mm. kanila. Hindi, Oo. ano tayo, on the first day of the week. Every Sunday, mag-congregate tayo. Magsimba, kaya commandment yun. Hindi po commandment ang magsimba ka ng sleep. Commandment siya. Ang commandment Lalo na Sunday, ay observe yung mga appointed times of God. Yun ang number one Sabbath. number one. Kaya actually, Sister Deb, ito, mabanggit ko na, Mm. yung mga lahat ng mga mention ng Sunday sa Bible, ano? Ito, sinabi ko rin ito sa isang missionary, tinanong ko siya eh. Sabi ko, alam mo ba kung ano ang Greek word na pag sinabing on the first day of the week? Sabi niya, hindi, kasi hindi siya nag-aral ng Greek. Sabi ko, ang Greek Mm. na nakalagay doon, Mia tu sabatu o Mia ton sabaton. Sabaton. Yun ang ano, yun. Pero ang pronunciation yata na tama is Mia tu sabatu. Ang tamang translation nun is one of the Sabbath. Yung one of the Mm. Sabbath ano ang kaya pag first day of the week nakalagay, actually mali yun. Dapat ang translation dapat one of the Sabbath kasi kung first day of the week talaga ang nakalagay, dapat ang Greek niya is uh, Protos Himera and Hebdomada. Yun ang Greek ng first day of the week. Oh, so Protos Himera and Hebdomada is first day of the week. Pero ang nakalagay sa Bible, Mia tu Sabatu o Mia ton Sabaton. Ibig sabihin one of the Sabbath. So mali na kaagad. Bakit ganon? Kasi nga, pag sinabi nilang Sabbath, pag tinranslate nila ng one of the Sabbath, edi malilito yung mga tao. Bakit sa linggo tayo? So naloko na. So, Naging, inano na lang kina, nila. Pinanindigan na lang naging nila. consistent na lang doon Para maging sa consistent. unang Otherwise, pahayag. kasi hindi lang yan Sister Deb, katulad ni ano ni um, sino ba tong nag-translate ng English Bible, si William Tyndale. Si William Hindi. Tyndale ay pinatay dahil sa ayaw niyang ayaw nung translate niya ang ano ang word na ecclesia, translate niya ito ng tama na congregation. Pinapapalitan sa kanya na church. Wala namang word na church sa hindi naman church 'yon. It's actually ang correct ano talaga, complete ng ecclesia, it means congregation of the called out ones. Shortcut lang niya ng congregation. Dahil ayaw niyang palitan, ayun, pinatay siya. So just imagine kung ilagay mo yung one of the Sabbath, lahat, malamang di ba? Another thing, yung lahat ng word na synagogue sa gospel, sunugog, na Greek sunugog, translate ito na synagogue. Pagdating sa James, James 2:2, I think, if I'm not mistaken, nakalagay doon, when a person comes to your assembly, naging assembly na. Pero ang Greek word po na ginamit is sunugog. O, So, bakit iniba mo? Akala dapat uniform na puro synagogue yan eh. Sunugog is synagogue. Pagdating kay James, naging assembly na. Kasi pag nilagay nila na when a person comes to your synagogue, ibig sabihin, ang mga tao pala, sa synagogue pala yung grupo ni James, hindi pala sa sa church. Di ba? That's the Walang problem. church. Yun ang naging problema. So, unfortunately, maraming believers, syempre hindi naman nila alam. Kaya who would know this? I didn't know this. Di ba? Pero ngayon na, yung mga nakapakinig, alam nyo na, may problema pag hindi nyo pa rin ginawa. Kasi, or hindi man lang nyo i-research. I think, Mm. ganito yan eh. Yung mga hindi talaga nakakaalam, I think may exception sila. Wala eh. Hindi nila alam ano gagawin nila, di ba? Pero kapag narinig na at hindi mo pa ginawa, may tulog. May problema yung tao. Mm. Kaya ano kaya nga sabi nga mas maigi pa hindi mo na lang nalaman kasi pag nalaman mo hindi mo ginawa.
may problema talaga, no? So ito yung ano, kaya paulit-ulit na binabanggit dito sa parsha na sundin natin ang commandments. Sundin natin ang commandments. Pero ano ba itong mga commandments na ito, di ba? So ulitin natin, ano? One is yung mga appointed time sa Leviticus 23. Yan, ano? Para malinaw, hindi siya Sundays, hindi siya Christmas, hindi New Year, hindi Valentine's Day, hindi Pastor's Day, hindi Mm. Mother's Day, Father's Day, Halloween, All Saints Day, All Souls Day. Hindi po 'yon. Ayaw ng Panginoon nun. Ang sabi niya, Hmm. these are my days. Leviticus Dali. 23. Oo. Mm. So, yun ang ano, no? Yun ang May code ako dyan. oo. So, yun ang ano natin, yun ang kailangan natin malaman. Leviticus 23 appointed times. Pagdating naman sa pagkain, Leviticus 11 saka Deuteronomy 14. Nakalista ron. So bakit importante ang pagkain? Kasi we are what we eat. After all, ang unang kasalanan ng tao ay ang pagkain, ang maling kinain, di ba? Food commandment. Sinabi ng huwag kainin, kinain. Yung fruit of the knowledge of good and evil. Kaya yun ang unang-una, no? Pangalawang kasalanan ng tao, yung maling offering, Sister Deb. Ma- nagbigay, mali. Mali ang binigay. And it caused Cain to be rejected na nag-cause ito ng murder ng kapatid niya. Kasi nireject siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, bakit ka malungkot? Kung gumawa ka ba ng tama, hindi ka ba tatanggapin? So, ang ibig sabihin dito, ang Panginoon, ang favoritism niya is not about like, God ako eh. Kung gusto kong gawin, wala kang magagawa. It's not about that. Mm. It's about one keeping His commandments. Kaya sabi niya, maski ikaw, ayaw ko sa'yo, pero kung sumunod ka, gusto ko na sa'yo kasi sumusunod ka eh. Pero sabi niya, maski gusto kita, kung ayaw mo sumunod, ayaw ko na sa'yo. Yun lang yun eh. So, we have to keep the commandments. Kaya paulit-ulit dito. Kaya, bakit natin pinag-uusapan to? Is it out of the topic? Hindi. It's about AKEB. It's about obeying God's commandments. It's about, kaya ito conditional, sabi niya, if, kaya AKEB, or because. So, it's either dahil sa ginawa mo or kung gagawin mo ito. Mm. Yung mga blessings ng Panginoon ay abundant. Good health, peace, security, lahat, ano. Hindi necessary na pera. Ito paulit-ulit kong binabanggit ito. Blessing is not necessarily money. Siya yung I would say pinaka lowest in the blessing category. Kasi Mm. ang iba ginagamit ng ang pera to buy love, to buy peace, to buy uh, Happiness. happiness, to buy Pero may security. napansin ako, Brad. Iba pala yung joy sa happiness. Yung binibigay sa atin ng Panginoon. Joy. Yeah, Sabi ko, joy of the happiness is Lord is from outside to inside eh. Ang joy is yeah, inside to outside eh. inside. Okay. So So, yun ang lately, difference. lately ko lang yan napansin. Oo nga. So pero the Lord will give us both actually. Mm. Yan yung mga hindi kayang bayaran ng pera. You will have friends, Mm. you will have families, you have respect from people na hindi mo kailangan. Kasi ang iba binibili pera, binibili pera. Pero yung loyalty, yung love ng tao, yung ano, hindi mo mabibili yan eh. Hindi kahit anong Yung gawin, affection. affection, yung Affection. loyalty mo, yung faithfulness ng tao, ano yan eh. And eventually, yung long life. And ultimately, yung eternal life. No? Mm. Yun ang mga hindi mabibili ng pera eh. Ah, Brad, sinabing eternal life, yung eternal life sa kingdom of God. yan. Eternal Hindi life. sa langit. It- Hindi sa langit, no? Eternal damnation naman yung isa. So, kasi Okay. May iba. sabi nga ng Panginoon na What ways may eternal? may eternal, kasi sabi niya, um, yung sa resurrection nga, sabi niya, di ba? Si Abraham, Isaac, and Jacob, they are God of the living. They're not God of the dead. Yung God ni Abraham, Isaac, and Jacob, uh, sila Abraham, Isaac, and Jacob are living. Ibig sabihin, kahit akala ng tao patay na pero they are alive, no? Uh,
ang point dito is money uh, is one of the blessings pero hindi ito ang ultimate, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, ano ang tanong dito, can you use your money to uh, to enter the kingdom? Maaari, Mm. if you use it for good use, di ba? Like, you give it to the poor, you give it to the needy, Yes. Oh. yun, magagamit mo pera ron. Kasi ang iba naman, akala, ang pera, oh, it's evil, wag mong ano yan, parang ano yan, wag tayo Oh. mag-interest ng pera. Kasi it's a root of all evil. Depende kung saan mo gagamitin. Kung gagamitin mo ito sa ikabubuti, katulad ni Cornelius, no? Si Cornelius sa Acts chapter 10 ay na-notice siya ng Panginoon despite na siya ay isang Gentile, pero siya ay naniniwala sa God of Israel. Centurion siya, Sister Deb. Ibig sabihin, occupier. Sila yung mga commander ng mga Roman soldiers, Italian regiment, yung grupo ng mga Italians. So, solid na mga Romans yan. Pero siya ay nagpipray sa Panginoon, nagbibigay sa mahihirap. Ang mga mahirap na Mm. binibigyan niya, Sister Deb, mga Jew. Kasi nandoon siya sa Israel eh. Nandoon Mm. siya eh. Kaya wala naman ibang mahirap doon kundi yung mga Jewish na doon, di ba? Mga ano. Kaya sabi ng Panginoon, if you do to the least of my brethren, you did it to me. Kaya nagpakita yung angel kay Cornelius, sabi niya, your gift had reached the throne of God, sabi niya. Kaya sabi niya, ito, you call this person, sabi niya, tawagin mo ang pangalan niya Peter, nandoon kay Simon the Tanner. Mm. Puntahan mo, magtanong ka sa kanya. Kasi hindi angel lang magpipreach eh. No? Eto dito ang pagkakamali ng ibang mga naniniwala sa ibang religion na ang leader nila ay angel. Mm. Nag-preach daw ang angel. Hindi nagpipreach ang angel. Hindi nagpipreach ang walang ano, ituturo ka lang where to go. Ito, tao pa rin ang magtuturo sa'yo. So, yan ano, paulit-ulit binabanggit dito ni Moses na keep the commandments. Ulit-ulit yan, parang repetition eh. Pero, ito, Sister Deb, no, mababanggit ko lang Mm. ito. Although, parang ang dating kasi, parang napakasukail ng mga Israelitas, di ba? Golden Calf Incident, yung rebellion ni Korah, yung provocation sa Taberia, yung sa Masa, Kibrota, Hataba, lahat, ang dami nilang ginawa, no? Pero sa loob ng 40 years yan, Sister Deb. Sa loob Mm. ng 40 years, kasi minsan ng mga readers ng Bible parang Akala na sunod-sunod, dire-diretso. maka-judge, maka-judge. Kasi ginudge talaga ng Panginoon. Pero kung maka-judge Mm. naman sila, akala mo, Oo. napaka-righteous. May teaching Diba? nga ako na naalala na nabanggit na yung tiyapwera na daw ang Israel dahil sa tigas ng ulo nila kaya pinalitan na ng church. Ang problema, ang tanong ito na lang tanong ko, how many times does a church sin against God? In a year? Yes. O in a month na lang? Oh, Mm. di ba? Yun na lang, maging honest tayo. Ilang beses ba? At saka, Diba? isa pa, ilang beses binabanggit ng Panginoon sa Torah na wala siya ibang piniling bansa. Wala Eh, siyang binanggit na pinalitan niya ng church, kundi Israel pa rin. Ganong katapat ang Panginoon, yun yung pinapatunayan kung gaano siya katapat sa kanyang salita. sabi nga ng Panginoon Yeshua, I was only sent to the lost sheep of Israel. Yes. Masaklap yun sa mga filingero at filingera. Oo. Kaya nga, ang magagawa lang natin ay kumabit sa Israel. Tayo, No? tayo Clear. sumunod sa Tayo yung oh, idudugtong sa kasi kanila. tignan mo ha, sabihin na natin, okay, bakit ni-reject ang Israel? Dahil sa hindi sila sumunod sa commandments. Ang tanong, yung Oh. ipinalit ba, sumusunod ba sa commandments? Lalo na. Yan ang magandang tanong diyan eh. Yung ipinalit ba o nasa tingin nila sila'y pumalit, sila ba ay nakip ng commandments ng Panginoon? How many times do they violate ang commandments? Well, at the very Mm. least, every week, Sister Deb eh. Ibang araw eh.
Sa tuwing tuwing linggo na ginawa ng Panginoon laging violation ang ginagawa, unfortunately, no? Tapos dagdagan pa ng mga yearly feast. Diyan yung Christmas, New Year, Valentine's Day, lahat ng pagan holidays, unfortunately. Iba pa yung mga yung moral commandments na binabiolate, di ba? Iba pa 'yon. So, pero ang mga Israelitas, ilan lang ang ginawa nila pero galit na yung Panginoon eh. How much more yung mga nagki-claim na pumalit? Hindi naman natin hindi naman tayo para nagki-create ng or nagja-judge or anything. We just have to be honest sa sarili natin. Una, wag natin husgahan, 'di ba? Kasi yung the same na paghusga natin, yun din ang gagamitin sa atin. Sabi ng Panginoong Yeshua mismo yan. The same measure, do not judge. For the same measure that you judge others, it will be used against you. So, sasabihin nila, mga masyado mga stiff-necked people to, mga rebellious, mga hindi sumusunod, matigas ulo. Mm. Ano ba anong dinisobey nila? Di ba? Sabihin na natin, okay, nagreklamo sila. Eto, Sister Deb, nagreklamo sila ng walang tubig, walang makain. Ilang beses na ba nagrereklamo ang isang mananampalataya sa Panginoon, di ba? Mm. Sa isang taon. Kumbaga, lahat naman na, halos lahat ay naranasan din yun na We, ah, I think akala nila, we oh, have, sobra, mas nakakahiya, kaya dapat maging humble tayo. oo. Wag tayong filingera na parang, ako'y sumusunod. Sigurado ka, di ba? Mm. Baka nakalimutan mo, pag flinash sa'yo, dami, di ba? So, it's something na we should not judge others kasi Mm. baka mamaya mas righteous pa pala yung isa kaysa sa atin. Tayo na nagja-judge, mas righteous pa pala yung ginajudge natin. Akala lang natin na tayo yung righteous. Kaya mas maigi pa yung humble tayo na parang tayo yung mas ano ako, mas makasalanan ako, mas gusto ng Panginoon yun para i-lift up niya tayo. Hindi yung, ito mga ito, hindi sumusunod sa commandments, ikaw ba sumusunod ka? Lahat ba? Sigurado ka? Lahat talaga. Di ba? Yun ang ano. Kasi, maski tayo, Sister Deb, sa mga Mm. kapwa natin Mesianic, even sa mga kapwa nating mananampalataya, maging careful tayo na Kaya dapat sarili natin, tinitingnan natin. Yung ano ba? Ginagawa ko ba? Kung hindi nila ginagawa, that's their thing. Basta tayo ginagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Peter nung nakita niya sumusunod si John, sabi niya, "What about him?" Sabi niya, "What about him?" Sabi niya, "Pakialam mo diyan, di ba? Kung gusto kong mabuhay hanggang pagdating ko, wala ka na ron. Ikaw, sumunod ka sa akin." Ibig sabihin, huwag natin intindihin yung iba. Priority natin ng sarili natin. Are we keeping God's commandment? Oo. Kung ano man ang ginagawa na iba, that's their thing. Pero tayo, we have to faithfully shine the light. Tayo yung parang candle in the light o lamp in the light na. Wag natin sabi, ba't yung iba mga nakapatay yung ilaw? Bakit ako lang may ilaw? Hayaan mo sila, di ba? Mamaya, Mm. naka-schedule din sila or baka naman hindi ilaw talaga yun. So, pinakialaman mo pa, di ba? Or baka iba naman ang purpose nila. So, hindi natin alam. So, tayo, ang role lang natin is actually to make sure that we keep His commandments, no? Ngayon, out of our obedience, doon naman makikita ng mga tao na, bakit ganito ito? Magaya ko nga. Doon. Ano na sila? Oo. Oo. Yun ang tamang witnessing. Oo. Kasi tatanungin, bakit ganyan ka? Nanahimik ka lang, sumusunod ka lang sa Panginoon, pero makikita ka nila. Yeah. Nami-witness nila yung katotohanan ng salita ng Panginoon sa buhay mo. Yan. Actually, Sister Deb, ganyan yung isang kapatiran, kasi may connection naman kami sa Facebook before. Tapos sabi niya, bakit parang iba ka? Parang may something different sa iyo. And Mm. then, from time to time, nagpo-post ako ng mga, ito hindi naman mukhang
Hindi ko naman tinatagdad ang Facebook ko ng mga religious things. Minsan-minsan lang. Oh, Ah, practical yung ano lang, something. hindi naman mukhang ano, di ba? Di ba? Konti-konti. Pero sinusundan, inimbestigahan, hinanap hanggang nakita na nagpipreach pala ako, tapos sinundan, Hmm. sinundan. Maya-maya, Messianic na. Di ba? Tatanong, para matagal na palang nanonood, di ba? So, we don't know kung kailan, kung sino ang maano natin. Pero when we become faithful sa Panginoon, siyang nagdadala ng tao. Hindi tayo nagko-convert sa tao. Ang Panginoon na nagko-convert. So, it doesn't matter kung ilan ang sabihan mo o isa lang or wala. Basta tayo, faithful tayo doon sa Panginoon. Ito ginagawa natin. Katulad nito, Sister Deb, ano? So, every week, alam nila na meron tayong program. We don't know Hmm. kung sino nakikinig, sino makakapakinig, sinong... Hindi natin alam. Pero faithful lang tayo. Sige, sige, sige. Hindi tayo maraming. Actually, halos wala nga nakikita kong improvement eh. Parang ilan lang eh. Pero hindi tayo magsasawa. Ilang taon na tayo. Sige lang, okay lang. Kasi hindi natin alam kung ano magiging effect. Basta tayo tinawag sa program na to, ginawa natin, and we will keep on faithfully doing it until kingdom come. Ngayon, malalaman natin ang effect niyan sa judgment na ito, you've done good and faithful servant. Yung may mapupuntahan ng tao na alam nila kung saan ang fallback nila, di ba? So, Yes. yun ang gagawin natin. We always have to keep the commandments. Wag natin intindihin ng iba, wag natin i-judge yung iba. Kasi para eventually, someday, may mababalikan yung mga tao at alam kung saan nila hahanapin yung waypoint nila, Sister Deb. Alam nila kung saan sila babalik. Kasi minsan maka-judge yung ano eh, parang kala mo, kinundem mo na eh. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Pero ang maganda doon, Brad, doon tayo natututo kasi yung dalawang nung mga nakaraan ko, ganun din ako. Oh, yeah, Pero yeah. nung matagpuan ko ang Torah, doon ko na-realize na mas maraming wisdom sa pananahimik at Yeah, pagsunod sa yeah. Panginoon. Sunod lang tayo, sunod. Kita mo nung yung kay Balak, yung Parsya Balak, ang mga Israelites tahimik lang sila ron. Ano doon, ginagawa lang nila yung day-to-day nila, inobserve. Oo. Hindi yung mga nasa paligid nila, Saka gulong-gulo na Brad, eh. walang witnessing nun sa tagalabas. Wala. Oo. Nakikinig lang sila sa teaching kung sino yung leader, si Moses o si Joshua. Pakikinggan nila at binabalik-balikan lang nila ang Torah. Kaya tayo, whole year round, binabalik-balikan natin para hindi tayo makalimut. Yeah, katulad ni Caleb. Si Caleb was a Gentile or from the nation siya. Wala siyang Hebrew lineage. Tsaka yung mixed multitude nung umalis. Wala namang Hmm. witnessing nung araw. Nakikita lang nila itong mga Israelite na to ganitong nangyayari. And they are being protected by their God. So magawa nga rin natin makilagay din tayo ng blood sa ano, di ba? So nailigtas sila, nakasama sila. Nakasama rin sila. Kaya si Caleb napasama rin nun eh. Walang witnessing Hmm. ng araw. Ang witnessing is about keeping God's commandments at yung nasa paligid mo, makikita ka. Kaya nung Hmm. kanina nga lang, Sister Deb, may kausap akong kliyente. Usap-usap kayo. Actually, hindi pa naman kliyente. Parang naloko kasi siya ng isang tao. So, I'm trying to help them. Tapos biglang nagtanong siya, anong religion mo? Kasi parang iba eh. Ba't iba ka? Di ba? Kakaiba. Oh, I Oo, agree. ba't iba yung naririnig ko sa'yo sa normal? And then, yun yung time ko magsabi na ganito ako. Ganun ka ba? Parang, and then they have so much respect for that. Tapos, may idea na sila. Di ba? Yun eh. Kasi minsan masyado tayo anxious na, ay, kailangan mag-ano talaga tayo, mag-evangelism talaga tayo, Oh, magpunta talaga alam, sa may town talaga masyaran. tayo. Well, kung, kung yun talaga Actually, calling mo, parang, din yun ang calling mo, pero hindi ganun ang biblical way. Brad, parang yung way na yun ay naging daan yun para ma-divert yung attention ng Panginoon sa katotohanan ng kung ano talaga yung tinuturo ng Panginoon o Oh, yung pinapagawa sa atin. may i-share ako sa inyo mga Hmm. kapatid na kaibigan. Yes. Nung college ako kasi, member ako ng isang organization. So, grabe, massive ang evangelism namin. Evangelism. Talagang ano. Tapos one time, may na-encounter ako na tao na kulto.
Kulto siya. Talagang Oo. ibang-iba ang ano niya. Ito talaga. Nakikidebate siya. So sabi, nagdidebate kami, nagdidebate. Natalo ko siya. Pisak talaga. Mm. Alam mo ang huli niya sinabi sa akin? Alam mo ba na ikaw ang nag-witness sa akin? Sabi niya sa akin, kaya ako napunta sa ganito, winitnessan mo ko. Pero naisip ko, kasi yun ang problema ng yung witness, wala nagfa-follow up. Napupunta sa iba, nasushoot sa iba. Kasi nagising ang kanyang curiosity. Oo. Tapos may mga tanong siya na wala na. Yung nagsabi sa akin, wala na. So, Mm. napunta siya sa iba. Nung nag-meet kami ulit, iba. Kaya sabi, parang in a way, gusto niya ako madala. Parang witnessan din Oo. niya kasi na-witnessan ko siya. Kina-convince ka na niya. Oo. Hindi naman niya ako matinag. So, yun ang panghuli niya. So, parang nag-isip ako noon. Sabi ko kaya parang ilan pa kaya yung yung na-witnessan ko nung araw na Ilan pa ba yung tagal ko naging kausap biktima mo, tapos brother? napunta na sa iba, di ba? So, it's Okay. really sad pero kaya hindi talaga I don't think it's the best na like para kang nagsasaboy ng maraming seed sa mga kung saan-saan lang tapos hindi mo na binabalikan. Mm. Dahil wala ka namang Yes. way, di ba? Or iaasa mo sa isang grupo na they will follow up, they will do it, pero hindi naman nila pina-follow up. So kasi hindi po tayo mass production, yan ang problema, no? Mm. Pero in the best way to do it is actually we have to keep the commandments. Ang problema ng marami, Sister Deb, ah, Mm. sila teach, 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 pero they themselves are not following the teaching. Mm. Mas evangelism lang, mas ano, dahil parang feeling niya, ito yung ano ito yung crowns of Ah, in heaven or ito yung ano, pero hindi mm. ganun. Even one, Ah, kasi ang crown talaga is kapag when we keep God's commandments to the end, yun tayo mismo. Kasi baka mangyari yan, marami tayo, tas tayo mismo, we actually disqualified ourselves. Kasi dahil wala, hindi tayo mga naging anak natin, maging hindi, witness. hindi natin nadala sa Panginoon, nawala na kasi nasa ibang lugar ka eh. Di ba? Tas ikaw mismo, nawala rin. So, yun ang masakit doon. So, again, itong parsya na to is about obeying, no? If we obey God's commandments, dito binanggit din dito, Sister Deb, na talagang hindi sila pinabayaan Mm. ng Panginoon, ano? Um, Mm. paulit-ulit, keeping the commandments, ang mga basic, of course, sa 613 commandments, the basic is yung appointed times, which is Leviticus 23, food commandments, which is Leviticus 11 and Deuteronomy 14, at ang mga moral commandments, yung mga to do and not to do, nasa the whole Torah na yan. Especially sa, well, the whole thing. Mm. Leviticus, sa Numbers, sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy talagang in-identify na isa-isa kung ano mga dapat gawin. So, pati Ten Commandments, inulit din, no? Last part siya, inulit Yes. yan, Ten Commandments. So, again, we have to keep God's commandments and not depart from them. Sister Deb? Okay. So, napakaganda ng ating tinalakay, Brother Richard. Nawa naging maliwanag sa ating mga listeners ngayong hapon na ito. At nais ko ring ipaalala na basahin niyo pa rin po yung kabuuan ng Torah portions ngayon. At ito po ay nahati sa, usually palagi siya nahati sa 7, 2, 4, 6, or Yes. 7. Seven na readings. Yeah, so kung babasahin uli natin siya, makita niyo po doon yung mga blessings for obedience, warning not to forget God in prosperity. Wag daw nating kakalimutan ng Panginoon sa panahon na tayo ay masagana o nagiging mayaman. Pero actually, ibig sabihin, ang Diyos ang nagpapayaman sa atin. At yung prosperity din minsan ang nagiging dahil para malimutan natin ang Panginoon. Nagiging pagsubok siya kung totoo yung pananampalataya natin. And also, matunghayan din natin doon yung consequences ng rebellion against God. And mababasa din natin yung second pair of tablets na ginawa uli dahil yung una ay binasan dahil sa pag-steal ng Israelites. And the essence of the law ay pinaliwanag muli and rewards for obedience. Up next week naman ay
sunod-sunod lang po yung ano, usually every 4 chapters every week. Pwede nyo na pong ituloy yon yung pagbabasa hanggang next week ay ready kayo sa mga tatalakayan uli ni Brother Richard para sa ating programa. Okay, so bago po tayo hiwa-hiwalay. Mag-announce muna ako. Ang mga kapahayagan ngayon ay nakapost. Ipopost natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At inasahan po namin na kayo po ay magko-comment, like, or ask questions, give us suggestions to improve our program at para masagot din yung lahat ng mga katanungan and also makilala din namin kayo. Maraming salamat din po sa mga newcomers sa ating nag-member sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At patuloy nating i-enjoy ang araw ng kapahingahan bago tayo mag-iwalay. Kaya natin si Brother Richard para sa closing prayer. Okay, salamat Sister Deb. Just yung nabanggit nga ni Sister Deb, Rei, ang next parsha, Okay. Deuteronomy Yes. 11:26 to chapter 16 verse 17. So, Okay, ready natin yan. Ready tayo dyan okay, for tayo po next week. ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong muli na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-discuss ng inyong parsya. At nawa Panginoon ay makarating ito sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan, mga uhaw sa righteousness, those who hungers and thirst for righteousness, Panginoon. At ito ay magbigay ng gabay at encouragement and at the same time curiosity na lalong magsaliksik ang mga kapatiran ng inyong salita. Nawa Yes. Panginoon ay pagpalain nyo ang inyong ministeryo at inyong mga anak at ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Yes. Okay, so muli magkita-kita tayo next week, araw ng Sabado. Ang sabat natin and 2 o'clock in the afternoon. At patuloy natin enjoy ang araw ng kapahingahan kasama ating Panginoong Yeshua, the Lord of the Sabbath. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello, with Brother Richard Season, na patuloy na bumabati at nagpapaalam ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.